Ang totoo? Ang sabihin mo, siniraan mo na ako sa mga bata? Hindi mo man lang ako hinintay na magpaliwanag sa kanila? Para ano pa? Hindi ka naman magsasabi ng totoo. Malamang sa malamang itatanggi mo. At ano, ako pang sisisihin mo? Dahil wala na akong inasikaso kundi trabaho. Ang daya-daya mo. Kasi ako habang nagpapakabisi sa negosyo ko, kayo ang nasa puso't isip ko. Para sa pamilya natin yon. Ikaw, wala ka nang ginawa kundi silipin kung anong pagkukulang ko sa'yo bilang asawa. Ikaw, minsan ba tinanong mo ng sarili mo? At naisip mo man lang ba kung paano maging mabuting asawa? Hindi naman, di ba? Tinulungan niya lang ako. Mas importante ba talaga yung pride at lintik na ego mo? Ha? Hindi mo man lang ba tatanungin kung ano nangyari sa akin? Hindi mo ba nakikita ang kalagayan ko? Francis, wala na ang anak natin. Kasalanan mo to. Kasalanan mo ang lahat ng to. Mukhang dito na nga ako mamamatay. Hindi man lamang ako nagkaroon ng pagkakataon na makitang muli at mayakap ang mga anak ko. Siguro, kung naging mabuting asawa man lamang ako kay Isabel, hindi ko pagdadaanan ng lahat ng ito. Sana hindi ko sinayang ang maayos at magandang pamilya na binuo namin noon. Sana naisip ko na maaari ko itong danasin. Diyos ko, patawarin niyo ako. Gusto ko pa mabuhay. Taon 2013, Cavite. Nung mga oras na yun, masayang nag-uusap at naglalambingan sina Diana at Francis. Hinahagkan pa ng lalaki ang kamay ng babae na kilig sa ginagawa ng kanyang kabiyak. Ma'am, hindi niyo po ba sila lalapitan? Grabe si sir. Hindi ko akalain na ganyan pala siya katinikmang babae. Hindi niya man lang ba naiisip na baka may makakita sa kanya? Malapit lang to sa opisina nila. Sa tingin mo ba ang ganyang mga tao naiisip pa rin kung anong tama at mali? Wala nang kahihiyan sa katawan ng mga yan. Gusto ko lang silang kunan ng picture para naman may magamit ako laban sa kanila. Ayaw ko namang makipagsabunutan. Katsipan yon. Di hamak naman na mas maganda kayo sa babaeng yan, ma'am. Kahit maligo pa yan ng 5 beses sa isang araw, hindi niya kayo malalamangan. Ay, teka, baka makita po tayo dito ni sir. Oh, tapos, dapat bang tayo pang kabahan at matakot? Oo nga no. Paano ma'am? Ano pong plano niyo ngayon? Iparada mo muna doon ang sasakyan para hindi tayo makita ng mabait kong asawa. Pagkaalis niya, tsaka tayo mamimili ng bulaklak para naman makatulong tayo sa makating kabit niya. Tutal, mukhang malaki naman ang pangangailangan niya. Para naman makabili siya ng kahit konting kahihiyan at delikadesa sa katawan. Kakausapin ko rin siya, babae sa babae. Kapag hindi niya tinigilan ang pakikipagrelasyon kay Francis, baka pagsamahin ko na lang sila sa kulungan. Naku, ingat po kayo, ma'am. Alam niyo naman ang mga kabit ngayon, mas palaban pa kaysa sa mga tunay na asawa. Baka mamaya nangangagat yan. Huwag ka mag-alala, sisiguruhin ko na hindi aabot sa pisikala ng pag-uusap namin. Hindi hamak na mas malaki akong babae kaysa sa kanya. Kaya kung sakali magpapatulan ko, siguradong dehado siya sa akin. Kawawa naman, kumakabit na nga lang tapos mapipilayan pa. Samantala. Paano babe? Uwi na ako ha. Magkita na lang tayo bukas. Pupuntahan kita sa apartment mo tapos pwede rin tayong kumain sa labas at alam mo na. Ikaw talaga? Masyado mo naman akong pinapa-excite. Sige na, kahit anong oras bukas, basta tumawag ka muna ha. Galingan mo magpaalam at huwag ka magpapahalata. Mas mabuti na yung nag-iingat tayo. Hindi na kailangan yun. Mukha namang wala nang pakialam sa akin yun eh. Wala nang inatupag yun kundi negosyo niya. Baka nga kahit hindi na ako umuwi sa bahay, hindi na mapansin nun eh. Kung hindi lang para sa mga bata, wala nang dahilan pa para... basta, ang importante, nandyan ka palagi para sa akin. I love you. I have to go. I love you too. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. See you tomorrow, babe. Masayang kumakaway si Diana habang tinatanaw ang sasakyan ni Francis na papalayo. Nung mga sandaling yun, nakangising pinagmamasdan ni Isabel ang babae bago tuluyang bumaba ng sasakyan.
Nararamdaman ko na habang tumatagal, lalong napapalapit ang loob sa akin ni Francis. Isa sa mga araw na to, mapapasakin na siya. Kapag nagbunga ng pagmamahalan namin, siguradong mas pipiliin niya ako at ang magiging anak namin. Ang ganda ng mga roses ngayon, Miss, pabili naman ako ng white roses. Lahat na yan, please. Teka, si Isabel to Anong ginagawa niya dito? Hindi kaya nakita niya kami? Miss, are you okay? May dumi bang mukha ko or nagagandahan ka lang sa akin? Ganyan din kasi ako titigan ng asawa ko noon Yes po. Sure po bang kukunin yung lahat ng to? Oo naman. Don't worry, may pambayad ako. Alam mo, favorite ko kasi ang white roses. Maliban sa natural scent compared sa ibang mga magagarbong bulaklak, mas decent itong tingnan. It symbolizes purity. Nababagay ito sa mga taong may mabubuting puso. At alam mo yon, yung may delikadesa syempre, katulad ko. Ikaw? Ano hong ibig niyong sabihin? Parang namutla ka yata. Anemic ka ba? Ang ibig kong sabihin ay kung ito rin bang paborito mong bulaklak? Lahat naman po ng mga yan paborito ko. Mas lalo po kasing gumaganda ang isang bouquet kung iba-ibang bulaklak ang inilalagay. Ganun pala yun? Akala ko pa naman magkapareho rin tayo ng gusto pagdating sa bulaklak. Ma'am, saan niyo gagamitin ng napakaraming to? Siguro kukuha lang ako ng panlagay sa mga flower vase ko. Tapos yung iba, i-reserve ko siguro sa bural ng asawa ko. Bakit ho? I mean, ikaw naman, nagpapanik ka kaagad. Alam mo kasi napapansin ko na patay yung asawa ko sa kabit niya. Kaya nasabi ko yon. Masyado naman ho kayong palabiro, ma'am. Sandali lang ho ha. Ipaparedy ko lang ho muna ang mga ito. Manong, pasuyo naman ho nito. Hetong bayad. Keep the change. Ivan, pasuyo naman. Pakitulungan si Manong. Salamat. Ma'am, sobra-sobra naman ho yung payment nyo. No, it's okay. Tip ko na lang yan sa'yo. Malay mo, last day mo na sa flower shop na to. Alam mo kasi, kayang-kaya ko tong ipasara kung gugustuhin ko. Or pakiusapan yung may-ari na huwag siyang tatanggap ng immoral na empleyado. Alam mo, kanina ka pa ha? Kung may gusto kang sabihin, diretsuhin mo na ako. Hindi yung dinadaan-daan mo pa ako sa bahaging mo. See? So kilala mo naman pala kung sino ko. At alam mo rin siguro kung bakit ako nandito. Don't worry, dear. Hindi ako makikipag-away. Sabunutan o di kaya makikipagsampalan. Obviously, hindi ka naman masasaktan kapag sinampal kita. Kasi mukha naman makapal yung pagmumukha mo. Ito na sana ang una't huli nating pag-uusap. Makinig ka sa akin. Layuan mo ang asawa ko dahil kung hindi, sisiguruhin ko na mawawalan ka ng trabaho. Layuan kong asawa mo? Bakit hindi ang asawa mong kausapin mo? Talian mo kung gusto mo. Alam mo kasi, kahit anong gawin mo, hindi na kayo babalik sa dati dahil alam ko, nararamdaman ko na mahal ako ni Francis. Mahal? Yan ang akala mo. Pero ang totoo, isa ka lang sa mga babaeng kinalolokohan niya. Sabihin na nating ikaw ang title holder ng pagiging kabit dahil ikaw masyado kang asyumera. Pero ang hindi mo alam, maliban sa iyo meron pa siyang reserba. Alam mo, higit sa kanino man, mas kilala ko ang asawa ko na kabit ka. Kabit ka lang kaya dapat alam mong ilugar ang sarili mo. May mga anak na kami, kaya huwag ka sana maging dahilan upang tuluyang masira ang pamilya na matagal ko nang iningatan at nilalaban. Huwag niyong sasagarin ang pasensya ko dahil hindi niyo alam kung anong kaya kong gawin. In fairness masyadong kakaiba sa ilong ang pabango mo. Kaya hindi nakapagtataka na tulad ng mga bulaklak, kung sino-sino na lang nabubuyog ang dumadapo. Kahit nga langaw naaakit sa amoy na yan Masyado kasing, alam mo na. Ayun, tama. Masyadong malansa. Walang hiya ka? Oops, anong gagawin mo? Ihahampas mo sa akin yan? Baka nakakalimutan mo na customer mo ko. Customer is always right. Right? Visit ka?
Nakangiting tumalikod si Isabel at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Nilingon pa niya si Diana na noon ay mababakas ang labis na pagkainis sa kanyang muka at nakatikom pa ang mga kamao. Nagsisimula pa lamang ako, umuusok ka na? Ay, kung marunong kang pakiusapan, wala tayong magiging problema. Sorry na lang kung hindi ka talaga pasisindak. Sana lang kapag nawalan ka ng trabaho ay pulutin ka pa ng asawa ko. Baka nga naman mahal na mahal ka niya katulad ng paniniwala mo. Ma'am, nagsasalita na po kayo mag-isa. Uwi na po tayo. Tara na. Baka kasi makalimutan ko na hindi dapat nananakit ng hayop. Kawawa naman, pahaging pa lang parang aatakihin na sa puso sa sobrang inis. Alam mo, bagay nga sila ng sir mo. Paano po kapag nalaman ni sir na pinuntahan mo yung kabit niya? Ay, di mabuti ko magsusumbungan Diana na yon para makita natin kung hanggang saan nila kayang dalhin ang pagtataksil nila sa akin. Alam mo, kahit naman nung magkasintahan pa lamang kami ay talagang babaero na yung si Francis. Ang mali ko lang, palagi ko siyang binibigyan ng pagkakataon na magbago, lalo na nung may anak na kami. Ayaw ko na nag-aaway kami sa harap ng mga bata. Isa pa, sa dami kong ginagawa sa trabaho, kahit pa ulit-ulit siya, hinahayaan ko na lang. Pero ngayon, napansin ko kung gaano kalalim ang relasyon nila. Bilang na lang sa kamay ko ang gabi na magkakasabay kaming kumain at magkakatabi sa pagtulog. Hindi ko alam kung anong pinakain sa kanya ng babaeng yon. Ay, iniisip ko lang ang mararamdaman ng mga anak ko kapag nalaman nila ang totoo. Ang tibay niyo nga po, ma'am, ni hindi man lamang kayo umiyak nung makita niyo may kasamang ibang asawa ninyo. Ay, siguro dahil hindi ako nasasaktan. Maaaring dahil manhid na ako sa ginagawa ni Francis sa akin. Kung tutuusin, hindi ko naman siya kailangan sa buhay ko, pero kailangan at mahal na mahal siya ng mga anak namin. Kapag ipinawalang bisa ko ang kasal namin, kapag hinayaan ko siyang mapunta sa iba, baka ako ang sisihin ng mga bata. Dahil sa mata nila, mabuting ama si Francis. Ang hindi nila alam, nagmumukha lamang mabuti yon dahil magaling ako magtimpi, magtiis, at hanggat maaari, pinagtatakpan ko ang mga kalokohan niya. Ay, maiintindihan naman siguro kayo ng mga anak ninyo, ma'am. Dapat lang na malaman nila ang totoo. Kasi habang pinagtatakpan at pilit niyong inaayos ang pamilya niyo, unti-unti namang sinisira ng asawa ninyo. Sigurado mauuwi din ang lahat sa wala. Sinasaktan at pinahihirapan niyo lang ang sarili niyo, ma'am. Baka sakit na ng asawa ninyo ang pambababae. Sabagay, pogi at may maayos na trabaho naman, kaya siguro... Alam mo ang totoo? Kaya siya nagkakaganyan? Dahil masama ang loob niya na mas malaki ang ipinapasok kong pera sa pamilya at lalong-lalo na para sa anak namin. Kaya hindi niya matanggap dahil saksakan ang kitid ang utak niya. Ayaw niya sa lahat ng mga ginagawa ko. Yung pagpapatayo ko ng sariling restaurant at iba ko pang negosyo. Noong una, akala ko dahil ayaw niya mapabayaan namin ang mga bata. Pero habang tumatagal, nakikita ko na kung ano talagang dahilan niya. Gusto niya siya ang provider, kaya lang alangan naman tumunganga lamang ako at kalimutan ko ang pangarap ko para sa lintik na pride niya. Ay, hindi sa sinusumbatan ko siya pero habang tumatagal, hindi ko na nararamdaman na may konting malasakit at pagmamahal pa siya sa akin. Pero paano ang mga bata kung tuluyan ko na siyang palalayain? Hindi naman sa nakikialam ako pero baka naman nahihirapan kayo dahil sa kabila ng mga ginagawa niya at disappointments niyo sa kanya, mahal na mahal niyo pa rin po siya, ma'am. Ayos ang English mo, ha? Ay, alam mo kasi, hindi naman talaga nawawala ang pagmamahal. Hinahanap ko lang yung dating Francis na nakilala ko, yung kasama kong nangarap ng isang masayang pamilya. Yun ang pinanghawakan ko, pati na rin ang kasal namin, kaya nagtiis ako para isave ang relasyong ito. Pero ang hirap pala kapag mag-isa ka lang na lumalaban. Sana nga bigyan pa ako ng Diyos ng lakas ng loob, o di kaya bigyan niya na lang ako ng isang malaking dahilan para tuluyan ang sumuko sa aming dalawa. Napabuntong hininga na lamang si Ivan sa awa para sa kanyang among babae. Halos kaedaran niya lamang yon.
at masasabi niya na para niya na ring kapatid. Anak kasi siya ng dating family driver ng yumaong magulang ni Isabel. Nung mamatay ang kanyang ama ay siya na ring naging kapalit sa paninilbihan sa buong pamilya. May awa po ang Diyos, ma'am. Lahat po na nangyayari may dahilan. Gaano man ho kasakit ang kasalukuyan, wag ho kayong mawawalan ng pag-asa. Magiging maayos din po ang lahat. Salamat, Ivan. Alam mo, hindi ka na iba sa amin, lalong-lalo na sa akin. Salamat dahil isa ka sa mabuting kaibigan na nasasandalan ko. Tara na, siguradong nasa bahay na si Francis. Gusto ko makita ang reaksyon niya pagdating natin sa bahay. Nang makarating sila sa bahay, sakto namang nasa kwarto ang mga bata at inaasikaso ang kani-kanilang takdang aralin. Nakaupo naman sa sofa habang nanonood ng TV si Francis. Kapag nasa bahay, hindi yun humahawak ng cellphone upang hindi mahalata na may iba siyang kinikita at karelasyon. Mahal, saan galing ang mga yan? Bakit ang dami mong biniling bulaklak? Natuwa lang kasi ako dun sa tindera sa flower shop. Yung malapit sa office nyo. Nagagawi ka ba doon? Hindi. Ano naman ang gagawin ko ron? Sayang. Akala ko pa naman kilala mo siya. Maganda siya at yung tipo ng babae na habulin ng mga lalaki. Niloloko ko nga eh. Sabi ko, magsara na siya at baka magawi ka ron at makalimutan mo na may asawa at anak ka na. Kung ano-ano na naman yung pumapasok dyan sa isip mo. Ay, sobrang dami naman yan, puro puti pa. Daig pa may patay. Nagsasayang ka lang ng pera eh. Di, pwede na to para sa iyo, mahal. I mean, para sa darating mong birthday kung magpapaparty ka. Next week naman na yon. Pwedeng-pwede pa to. Ipe-preserve ko lang. Okay lang naman siguro, no? Kaya lang, mukhang mahilig ka sa mas fresh. Di bale, ako nang bahala sa mga to at saka paminsan-minsan gusto ko naman magsayang ng pera. Katulad ng iba. Alam mo yung asawa ng bagong chef na hinire ko? Maganda sana ang trabaho, kaya lang yung kabitan nakikinabang eh. Ay, alam mo, Sabel, huwag mo akong dinadaan sa pagpaparinig mo. Iniisip mo ba na nambababae na naman ako? Wala akong kasalanan sa'yo, kaya kung inaatake ka na naman ng kapraningan mo, itigil mo na yan. Ha? Ano bang sinasabi mo? Ni hindi nga sumagi sa isip ko yan eh. Teka, ano ba masama sa pagbili ng bulaklak at pagkukwento? Alam mo yung kwento ko about cheating ay uso yun ngayon. Siya, kalimutan mo na ang mga sinabi ko. Excited na kasi akong i-arrange ang mga to sa mga flower vase. Yung iba, dadalhin ko na lamang sa restaurant. Mukhang hindi mo naman bete eh. Ibahatang bulaklak yung gusto mo. Nung mga oras na yun, napakunot noon na lamang si Francis na may halong kaba. Hindi kaya pinuntahan niya si Diana? May alam na ba siya tungkol sa amin? Ay, kahit kailan talaga hindi ko mabasa kung ano nasa utak niya eh. Nang gabi rin yun, nang makatulog na si Isabel ay pasimpleng kinuha ni Francis ang kanyang cellphone sa kanyang kotse. Doon niya kasi madalas iwanan yun. Pagbukas niya ay nakita niya ang napakaraming missed calls ni Diana. Sinubukan niyang tawagan ng babae, ngunit nakapatay na ang cellphone noon. Ano ba nangyari? Ay, bakit nakapatay ang cellphone niya? Mas mabuti pa, puntahan ko na lang muna. Nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay si Francis at kumuha ng damit sa kanyang cabinet. Nagising naman si Isabel at inusisa kung saan ang kanyang lakad. Anong oras na? Aalis ka? Hang out with friends? Medyo problemado lang yung isa naming katrabaho kaya sasamahan muna namin. Okay lang ba? Pasensya na, magpapaalam naman sana ako kaya lang ayaw ko may istorbo yung tulog mo. No worries. Sige na, mag-iingat ka. Uuwi ka pa ba? Anong oras ka uuwi? Ha? Hindi ako sure eh. Pero wala namang problema kung umagahin ako dahil day off ko naman bukas. Okay. Sige na't baka hinihintay ka na nila. Teka, ako nang maghahanap ng damit mo. Yan. Bagay sa'yo yan. Aba, ang gwapo naman talaga ng asawa ko, ha?
Parang gusto ko rin mag-day off bukas. Mahal naman, alam mo namang aalis ako, di ba? Oo, pinayagan naman kita. At saka, dadamayan mo yung kaibigan mo, di ba? Hindi ba pwedeng ako muna? Nalulungkot din ako. Wala na tayong oras para sa isa't isa. At saka, miss na rin naman kita eh. Hindi mo ba ako namimiss? Ay, siyempre, namimiss. Ikaw talaga. Kaya pala kung ano-ano na naman yun, naiisip mo kanina dahil namimiss mo lang ako. Dapat sinabi mo na lang kaagad. Ay, pakis nga. Ikaw naman kasi eh. Hindi ka marunong makiramdam. Matapos ang matagal na panahon ay muling naramdaman ni Francis ang presensya ng kanyang asawa na si Isabel. Ewan ko na lang kung mapapakinabangan ka pa ng kabit mo pagdating mo doon. May nalalaman ka pang kaibigan, ha? Akala mo mapapaniwala mo ako. Matapos ang mainit na gabi ng mag-asawa ay nakatulog ng mahimbing si Francis. Nakangising pinagmasdan ni Isabel ang kanyang asawa. Kung tuluyan ka na talagang mapapamahal sa kabit mo at darating ang araw na talagang mas mahal mo na siya higit sa akin at sa mga anak mo, wala na sigurong dahilan pa para pigilan kita. Gusto ko na rin maging malaya sa sakit na paulit-ulit mong pinaparamdam sa akin. Pagod na akong mahalin ka, Francis. Napakahirap mong intindihin. Kinabukasan, nagising si Isabel na wala na ang kanyang asawa sa kanyang tabi. Agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan yon ng paulit-ulit. Hindi noon sinasagot ang kanyang tawag. Napabuntong hininga na lamang siya, sabay umupo sa balkonahe ng kanilang bahay. Naroon naman si Ivan noong mga oras na yon. Abala yon sa paglilinis ng kotse ng kanyang amo. Lumabas si Isabel at agad na nagtanong sa kanyang driver, "Si Francis, nakita mo bang umalis?" "Opo, ma'am. Kaalis lang po ni sir." Ibang klase talaga. Ang kakapal at ang lalakas ng loob. Talagang hindi niya kayang tiisin ang babaeng yon. "Baka naman po may ibang lakad." "Sa tingin mo matapos ang mga nalaman ko at nakita natin kahapon, mag-iisip pa ako ng maganda sa mga oras na hindi ko siya kasama? Lahat ng kilos niya paghihinalaan ko na, Ivan. At kasalanan niya kung bakit ako nagkakaganito, kung bakit pinag-iisipan ko na siya ng masama." "Ay, sabihin mo na sa kanyang totoo, ma'am. Kung talagang napapagod ka na at nahihirapan ka na, hindi naman siya nakikialam ako dahil buhay niyo yan. Relasyon niyo yan. Hindi mo naman kailangan bitbitin ng isang bagay kung nahihirapan ka na. Pwede mo nang bitawan. Yung mga anak mo, maaaring sa umpisa, mahirapan, tsaka masaktan. Pero pasasaan ba't matatanggap din nila yan? Isa pa, hindi naman habang buhay kaya niyong itago ang kalokohan ng asawa niyo. Kaya ka lang naman inaabuso ni Francis dahil alam niya na hindi mo siya susukuan dahil sa mga anak ninyo. Gumising ka na sa katotohanan. Hindi na magbabago yun, lalo na't ilang beses niya na palang ginawa yan sa inyo." "Alam mo, tama ka. Pero sa tingin ko at pakiramdam ko, kahit hindi akong umayaw, isa sa mga araw na ito, nararamdaman ko na tuluyan niya na kaming iiwan. Kagabi, habang natutulog siya, tinatawag niya ang pangalan ng babaeng yun. Gusto ko siyang sampalin, at siguro kung may hawak akong matalas na bagay ay baka... magkakasala lamang ako sa Diyos." "At lalo kang magkakasala kapag patuloy kang kakapit dyan sa sitwasyon na mayroon ka ngayon. Ay, akala ko habang nagkakaedad ako, mahirap ang walang asawa. Mas mahirap pala kapag nakapag-asawa ka ng ganyan. Alam mo yun, ikaw nga maganda, matalino, at halos lahat nasa iyo na. Niloloko ka pa ng asawa mo. Ako pa kaya na medyo alanganin tapos wala pang pera." "Alam mo, mas masarap kang mahalin yung mga katulad mo. Masaya na sa simpleng bagay. Hindi tulad ng iba, kahit ibigay mo na lahat, hindi pa rin magiging sapat. Alam mo, ito yung pinakamasakit, yung hinahanap niya sa iba ang mga pagkukulang ko sa kanya, sa halip na gumawa siya ng paraan para maging mas matibay yung pagsasama namin. Ay, sige na, tapusin mo na yung ginagawa mo. Mamaya ilalabas ko ang mga bata. Magde-day off na lang din ako.
Si Kuya Sander na lang muna ang bahala sa restaurant. Alam niya ba tungkol sa inyong mag-asawa? Hindi pa. Alam mo naman kung paano magalit yon. Baka kung ano pa magawa niya kay Francis. Alam mo rin kung gaano ako kamahal ni Kuya. Masyado ka talagang mabait. Lagi mo na lang iniisip ang kapakanan ng iba. Paminsan-minsan isipin mo rin yung sarili mo. Hindi naman masama na unahin ang sarili. Oo na, salamat. Bilisan mo na dyan nang makaalis na agad at makauwi rin na maaga. Hindi mo na ba hihintayin si Sir Francis? Hindi na, bakit pa? Doon na lang siya sa kabit niya. Kesa naman kasama namin siya pero si Diana naman na nasa isip niya. Nakakahiya naman sa kanya. Ayaw nga sagutin ang tawag ko eh. Samantala. Malay ko ba namang napakamaldita pala ng asawa mo? Paano na lang kung maraming customer? Paano kung bumalik siya sa flower shop at ipaya ako? Siguro mas mabuti pang itigil na lang natin to. Kesa naman mag-iskandalo dito ng paulit-ulit yung asawa mo o di kaya mawalan pa ako ng trabaho ng dahil sa kanya. Babe, ang kailangan lang natin ay mag-ingat. Kung kinakailangan na hanapan kita ng ibang mapapasukan na trabaho o di kaya naman ay... Basta, ako na lang kayang bahala sa'yo. Hindi naman kita pababayaan eh. Talaga? Gagawin mo yun for me? Pero paano kung dumating ang araw na tuluyan niya na tayong paghiwalayin? O kung ano mang pinaplano niya? Babe, kaya mo ba akong protektahan laban sa asawa mong yon? Oo naman. Diana, mahal kita. Sa iyo ko lang naramdaman na maging masaya ng ganito. Mahal na mahal kita. At hindi ko nahahayaan pa mawala ka sa akin. Huwag ka nang pumasok sa flower shop na yon para hindi ka niya guluhin pa. Natatakot din ako para sa kalagayan ko ngayon. Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa mga sinasabi ko? Nagdududa ka ba sa pagmamahal ko sa iyo? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Alam ko namang mahal mo ako pero anong laban ko? Kasal kayo, may mga anak kayo. Kung sakaling magkakaanak tayo, anong mangyayari sa amin? Babe, ipinapangako ko, kung anumang kahihinatnan ng lahat ng to, tatanggapin at paninindigan ko ang relasyon natin hanggang dulo. Kaya kong talikuran ng lahat para sa iyo. Ganun ka kaimportante sa akin. Huwag ka nang umiyak. Mabuti pa lumabas tayo. Mag-mall tayo para mabawasan yung stress mo. Kain tayo sa labas, ha? Sige na, maligo ka na kaya. Hindi mo ba ako sasabayan? Maihindian ba naman kita? Matapos maggayak ng dalawa, agad na ring umalis ang mga yon, gamit ang kotse ni Francis na regalo pa sa kanya ni Isabel. Masaya silang naglakad-lakad sa mall at ipinag-shopping pa ni Francis ang kanyang kabit. Samantala, habang papasok ang dalawa sa isang restaurant, biglang napaatras ang paa ni Francis nang makita ang kanyang mag-iina. Ngunit bago pa man sila makaalis ay agad na tumakbo papalapit sa kanya ang kanilang bunsong anak. Daddy, join us! Buti po sumunod kayo. Sino po siya? Anak, Jed, may business meeting si Dad. Balik ka muna sa table natin, please. Okay po. Sorry po, Daddy. Sinundan ni Isabel ang tila ba nalungkot na si Jed habang naglalakad pabalik sa upuan nito. Napatingin din siya sa dalawa pa niyang anak na nakatitig sa kasama ng kanilang ama na si Diana. Ano? Talaga bang wala na kayong pinipiling lugar? Proud kayo? Gusto mo bang ipangalandakan sa lahat ang kababuyan at kataksilan ninyo? Ikaw babae, hindi ka ba nahihiya at nandidiri? Umalis na kayo dito. At ikaw, mag-uusap tayo pag-uwi mo. Sana maging handa ka sa magiging desisyon ko. Ikaw naman babae, napakawalang hiya mo talaga. Napakalakas din ng loob mo. Pagbibigyan kita sa gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang asawa ko pero sisiguruhin ko na magsasama kayo sa hirap. Tandaan mo, darating ang araw na mas doble pang sakit ang ipaparanas niya sa iyo. Umalis na kayo dito. Bilis! Nakikita kayo ng mga anak ko. Mom, sino po yung kasama ni Dad? Meron po bang... Anak, sa bahay na natin pag-usapan yan.
Kumain na lang muna tayo. Nung mga sandaling yun, titig na titig kay Isabel ang kanyang mga anak. Nababakas ang pagpipigil nito ng luha. Nagtinginan naman ang dalawang bata na tila ba nakakaramdam na sa mga nangyayari. Matapos kumain, umuwi na ang mag-iina dahil nawalan na sila ng gana sa pamamasyal. Samantala, bandang 8:00 na ng gabi nang makarating si Francis sa kanilang bahay. Nakaupo sa sala ang kanyang asawa, pati na rin ang dalawa niyang anak na nasa edad 15 at 12 taong gulang. Buti naman at nakauwi ka na. Maupo ka. Panahon na para pag-usapan at tuldukan ng lahat ng ito. Nasabi ko na sa mga bata ang totoo. Ang totoo? Ang sabihin mo, siniraan mo na ako sa mga bata? Bakit hindi mo na ako hinintay na magpaliwanag sa kanila? Bakit pa? Hindi ka naman magsasabi ng totoo. Malamang sa malamang itatanggi mo. At ano? Ako pang sisisihin mo? Dahil wala na akong inasikaso kundi trabaho? Ang daya-daya mo. Kasi ako habang nagpapakabisi sa negosyo ko, kayo ang nasa puso't isip ko. Para sa pamilya natin yon. Ikaw, wala ka nang ginawa kundi silipin kung anong pagkukulang ko sa'yo bilang isang asawa. Minsan ba tinanong mo na ang sarili mo? O naisip mo man lang ba kung paano maging mabuting asawa? Hindi, diba? Pagod na akong patunayan ng sarili ko na magiging mabuti akong ama ng mga anak natin at magiging karapat-dapat akong asawa mo. Pakiramdam ko kahit anong gawin ko, walang kwenta eh. Kasi ikaw yan, oh. Tapos ako. Huwag mo akong daanin sa pagiging pabiktim mo. Ni minsan hindi ko sinilip kung anong klaseng trabaho meron ka. Hindi kita pinipilit sa kung anong dapat mong ibigay at dapat mong gawin bilang padre de pamilya. Ang hinangad ko lang ay maging magulang ka sa mga anak natin at maging tapat ka sa relasyon natin. Daddy, paano niyo po nagawa to? Alam niyo ba na matagal na po naming alam ang tungkol sa ginagawa niyo pero hindi namin sinasabi kay Mami dahil ayaw namin na mag-away kayo. Isang beses nakita kayo ng best friend ko. Pinadala niya sa akin ng picture niyo ng babae na yon. At kahit ako, minsan ko na rin kayo nakita na magkasama. Paano niyo kami nagawang ipagpalit sa babaeng yun? Kaya pala, pati kayo, busy na rin dahil sa may iba na kayo. Hindi totoo yan. Huwag mong isipin na ipagpapalit ko kayo sa kahit na sino man. Oo, may relasyon kami. Oo, mahal ko siya, pero mas mahal ko pa rin kayo. Mga anak ko kayo at kahit anong mangyari, tatay niyo ako. Ang kapal na mukha mo para harap-harapang sabihin sa amin yan. Mahal mo na siya. Mahal mo na ang kabit mo. Sabagay, obvious nga naman. Ngayon mas malinaw na sa akin at sa mga anak mo ang lahat. Ngayon mamili ka, kami ng mga anak mo o ang babae na yon. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Kahit ano man maging pasya ko, mananatiling anak ko sila at ako ang... Hindi kami mag-a-adjust sa'yo dahil ginusto mo yan. Kung hindi mo kayang talikuran ng babae mo, kalimutan mo na kami ng mga anak mo. Ang lakas ng loob mo. Napakayabang mo, ah. Bakit? Anong pinagmamalaki mo, ha? Dahil may pera ka? Oo, may pera ako. Oo, may karapatan ako magyabang sa katulad mo dahil wala kang kwentang asawa. Total yan naman ang tingin mo sa akin, di ba? Eh di sige, at least ako, iwanan mo man ako, kaya kong kumayod para sa mga bata at kaya kong ibigay lahat ng pangangailangan nila. Eh ikaw, anong ipagmamalaki mo maliban sa kabit mo? Makakaalis ka na. Hindi ka namin kailangan. Mga anak, pumasok na kayo sa kwarto at magpahinga. Ako nang bahala dito. Ito ba talagang gusto mo? Kaya mo ba talagang gawin sa akin to? Bakit hindi? Ikaw ba nagdadalawang isip man lamang kapag nambababae ka? At ngayon harap-harapan mo pang sinabi na mahal mo ang kabit mo? Anong akala mo? Katulad ng dati hahayaan na lamang kita? Yun bang gusto mo? Pagod na akong maging mabuting asawa sa iyo. Ayoko na. Huwag ka mag-alala. Ibibigay ko sa iyo ang kalayaan na gusto mo. Ayaw ko rin namang habang buhay na nakatali sa apelyido mo. Makalipas ang 5 taon, hawak ni Diana ang cellphone ni Francis habang nanginginig ang kanyang kamay. Naliligo noon ang kanyang asawa dahil papasok yun sa trabaho. Ilang buwan pa lamang mula na maikasal sila ng lalaki. Oh, bakit mo ba pinakikialaman yung cellphone ko? Akin na nga yan. Sino si Grace? May bagong babae ka na naman? Babae ka dyan. Pwede ba wag kang praning?
Mabuti pa maglinis ka ng bahay. Kalat-kalat oh. Wala ka naman trabaho pero hindi mo magawa magligpit dito. Alam mo ni minsan, kahit ang laki-laki ng bahay namin, wala kaming katulong ni Isabel, hindi naging makalat ang bahay kahit patatlong anak namin. Kahit nung maliliit at naglalaro pa yung mga bata, hindi naging ganito. Ay, ewan ko sa'yo. Para kang hindi babae. Paano na lang kapag nagkaanak ka na? Eh di kumuha ka ng katulong. Asawa mo ako, hindi ka sambahay. At talaga nag-demand ka pa. May papasahod ka? Alam mo naman kakarampot lang ang kita ko. Naubos mo na nga lahat ng ipon kong pera tapos magdedemand ka ng katulong dito sa napakaliit na apartment na tinitirhan natin? Kung ayaw mo, edi wag. Ang dami mong sinasabi. At pwede ba wag mo akong ikukumpara sa asawa mo dahil hindi ako si Isabel? Mahigpit na hinawakan ni Francis gamit ang kanyang kanang kamay ang panga ni Diana habang nanlilisik ang kanyang mga mata dala ng galit. Wag na wag mo akong pagtataasan ng boses, ha? Alam mo kung meron man akong pinagsisisihan sa buhay ko, yun ay nakilala at pinakasalan pa kita. Wala ka namang kwenta. Walang kwenta? Bakit? Dahil may iba ka na namang nagugustuhan? Napakawalang hiya mo para paniwalain ako na mahal mo ako, pero nagagawa mo akong pagbuhatan ng kamay. Hindi ka naman masasaktan kung matino ka eh. Lintik na buhay to, oh. Wala ka nang binigay sa akin kundi problema eh. Isang malaking pagkakamali na iniwan ko yung pamilya ko para sa'yo. Lumabas ka na nga dito sa kwarto. Nakakairita yung mukha mo eh. Pati sarili mo, hindi mo na maasikaso. Nang matapos magbihis, umiiyak pa rin si Diana sa sofa habang hinihimas ang kanyang tiyan. Papalabas na ng pinto si Francis nang muling magsalita ang kanyang asawa. Baka naman pwede kang mag-iwan ng pera. Pandagdag lang pampacheck up ko sa OB. Lagpas 1 linggo na mula nung pinababalik ako ni Doc pero wala ka pa rin binibigay na... Eh di gumawa ka ng paraan. Hindi lahat iaasa mo sa akin para bang ang laki-laki ng sahod ko. Wala ka naman talagang pakialam sa akin. Buntis ako. Francis, sa oras na malaman ko na ng bababae ka, mapapatay kita. Kayo ng kabit mo. Nung araw ding yun, matapos makahiram ng pera sa kapitbahay si Diana, ay tumungo siya sa ospital para makapagpa-check up. Habang naglalakad sa hallway ay naramdaman niya ang pagsakit ng kanyang tiyan. Gayon din ang pag-agos ng dugo sa kanyang mga binti. Kasabay noon ay ang panlalamig ng kanyang katawan at unti-unting pandidilim ng kanyang paningin. Bago pa man natumba ay nasaluyon ng isang babae na noon ay pasyente rin sa ospital na yon. Miss, gising! Diana? Nurse, tulong! Dinudugo siya! Agad namang dinala sa emergency room ang babae at inasikaso ng mga doktor at nurse sa ospital. Ano daw ba nangyari dun? Malamang buntis. Ay, nakita mo ba yung itsura niya? Parang napabayaan na. Sinasabi mo ba na pinabayaan siya ng ex-husband mo? Ganoon na nga. Hindi naman mangyayari ito sa kanya kung naalagaan siya ng maayos ni Francis. Hayop talagang lalaki yun. Hindi na nagbago kahit kailan. Ay, ito yung sinasabi ko. Akala niya siguro kapag naagaw niya sa akin si Francis, magiging masaya na ang buhay niya. Hindi niya alam, kinuha niya lamang ang sakit ng ulo ko. Ay, alam mo, hindi ko alam kung normal to. Kanina nung makita ko siya sa ganoong kalagayan, naawa ako sa kanya. Alam mo, sobrang galit na galit ako sa kanya noon. Pero matagal ko na siyang pinatawad at gusto ko magpasalamat dahil... Kung hindi dahil sa kanya, hanggang ngayon pinuproblema ko pa rin ang pambababae ni Francis. Speaking of the devil, alam mo, nakita ko yun nung nakaraang araw lang papasok sa isang motel. At yun na nga, hindi si Diana ang kasama niya. Bakit parang gulat na gulat ka pa? Kung sa simbahan siya pumasok, doon ka magulat. Excuse me, kamag-anak po ba kayo ng pasyente? Kakilala lang ho. Hindi po namin makontak yung asawa niya. Pero, kumusta ho ang lagay niya? Ay, ikinalulungkot ho namin pero wala nang bata sa sinapupunan niya. Sa ngayon ay wala pang malay yung pasyente. Hinintay ng dalawa na magising si Diana.
Nang imulat ng babae ang kanyang mga mata, ay hindi yun makapaniwala sa kanyang nakita. Ikaw? Anong... Huwag ka mag-alala. Hindi ako nandito para awayin ka. Oo, galit ako sa mga nagawa mo sa akin noon, pero matagal na kitang napatawad. Kumalma ka muna dahil hindi makabubutihan para sa'yo. Kanina nawalan ka ng malay sa hallway. Dinugo, kaya nandito ka sa emergency room. Ang baby ko? Okay lang ba siya? Hintayin na lang natin ang doktor na magpaliwanag sa'yo. Ivan, pwede mo bang tawagin si Doc? Nang bumalik si Ivan ay kasama na noon ang doktor. Maingat na ipinaliwanag ang pagkawala ng bata na dulot ng matinding stress. Hindi. Hindi totoo yan. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa Diyos, pero bakit sa ganitong paraan ko kailangan pagbayaran ng lahat? Walang kasalanan ng anak ko. Siya na lang ang meron ako, Isabel. Sabi ko naman sa iyo hindi mo pa lubos na kilala si Francis. Hindi siya responsable katulad ng inaakala mo. Higit sa lahat, uunahin niya ang sarili at ang pampababae niya. Nagkataon lang na matibay ang loob ko at kaya kong sarili ko, kaya magkaiba tayo ng pinagdaanan. Hindi sa sinusumbatan kita pero hindi sana mangyayari ang lahat ng to kung nakinig ka sa akin at pinili mong gawin ang tama. Ay, hindi na natin kailangan balikan ang mga nangyari noon, pero sana ngayon maisip mo ang naging resulta ng mga maling desisyon mo. Baka sakaling nakahanap ka ng lalaki matino at karapat-dapat sa'yo kung hindi ka kumabit noon kay Francis. Araw-araw kong pinagbabayaran ng kasalanan ko sa'yo. Mula sa panginsulto, pananakit, pagkukumpara at pambababae niya. Patawarin mo ako. Okay na ako. Ang kailangan mo sa ngayon, patawarin ang sarili mo. May panahon ka pa para ibangon ang iyong sarili. Hanggat nakatali ka sa kanya, habang buhay mong pagdurusahan ang pagkakamali mo sa nakaraan. Salamat. Salamat at napakabait mo pa rin sa akin sa kabila ng lahat. Nung araw na yun, binayaran ni Isabel ang hospital bills ni Diana. Papaalis na yun nang siya namang dating ni Francis. Anong ginagawa mo dito? Hindi ko naman yata kailangan magpaliwanag sa'yo. Diana, magpagaling ka at magpalakas. Tayo na, Ivan. Nang makaalis si Isabel at Ivan ay agad na nilapitan ni Francis si Diana at mahigpit na hinawakan ang braso kung saan nakatusok ang swero nito. Aray ko! Ano ba? Nasasaktan ako. Anong ibig sabihin nun, ha? Anong ginagawa dito ni Isabel? Anong karapatan mo magalit? Mabuti pa nga si Isabel, may pagmamalasakit sa amin ng anak ko, pero ikaw, nasan ka ng mga oras na kailangan ka namin? Nasa babae mo? Manahimik ka. Sagutin mo ang tanong ko. Pinagkakaisahan niyo ba ako? Ipinapahiya mo ba ako sa babaeng yon? Ano gusto mo mangyari, ha? Tinulungan niya lang ako. Mas importante ba talaga yung pride at lintik na ego mo, ha? Hindi mo man lang ba tatanungin kung ano nangyari sa akin? Hindi mo ba nakikita ang kalagayan ko? Francis, wala na yung anak natin. Kasalanan mo. Kasalanan mo lahat ng to. Ano? Teka, bakit akong sinisisi mo? Kung iningatan mong sarili mo at naging mabuting ina ka, hindi sana mawawala yung bata. Alam mo, tanggapin mo na lang na hindi pa para sa atin yun. Hindi yung sinisisi mo ako. Grabe ka. Seryoso ka ba? Anong klaseng ama ka ba? Masaya ka dahil wala kang panibagong responsibilidad o dahil na naman sa bago? Ano? Mahal mo na naman? May iba ka na namang kinalolokohan, hayop ka? Excuse me, pwede po bang tsaka na lang po ninyo pag-usapan ng personal issues nyo? Nakakaabala na po kayo at hindi makabubuti sa lagay ng mga pasyente namin. Nang sumapit ang gabi ay hinayaan ng lumabas ang mag-asawa. Pinayagan naman yon dahil wala namang naging komplikasyon at impeksyon. Nasa 2 buwan pa lamang ang ipinagbubuntis ni Diana.
Mahigpit na ibinilin na lamang ng doktor ang mga dapat gawin upang maiwasan ang patuloy na pagdurugo, kasabay ng mga gamot na dapat nitong inumin. Naggulat naman si Francis na wala nang dapat pa siyang bayaran sa ospital. Alam mo, hindi ka talaga nag-iisip. Pinamumukha mo ba kay Isabel na irresponsable ako? Napakahina talaga ng utak mo, kaya tignan mo yung nangyari sa'yo. Wala talaga akong mapapala sa'yo eh. Ay, isang napakalaking pagkakamali na pinakasalampa kita. Habang nasa wheelchair, nakatingin lamang sa kawalan si Diana at patay mali siya na lamang sa mga sinasabi ng kanyang asawa. Makakaganti rin ako sa'yo. Sisiguruhin ko na magsasama-sama tayo sa impyerno kasama ang bago mong babae. Napakasinungaling mo. Napakasama mo. May araw ka rin sa akin. Inihatid na lamang siya sa bahay ni Francis at pagkatapos ay binilhan siya ng makakain. O ayan, kumain ka. Hindi yung iyak ka ng iyak dyan na para kang inaapi. Paborito mo naman yung lugaw, di ba? May itlog pa yan. Pwede rin yan para malamnan yung sikmura mo. Ayan, 1,000. Hahabol ako sa seminar namin kaya ilang araw ako mawawala. Seminar? Talaga ba? Huwag ka na masyadong maraming sinasabi. Pakang kita dyan eh. Tsaka huwag mo nang dagdagan yung init ng ulo ko. Baka kung ano pa magawa ko sa'yo ha. Nagmamadaling tumungo si Francis sa kanilang kwarto. Bit-bit ang isang bag na may lamang damit. Agad na rin yung umalis at tila ba hindi man lamang nag-aalala sa kalagayan ng kanyang asawa. Samantala, si Diana naman, habang kumakain ng lugaw ay patuloy sa pag-agos ang kanyang luha. Kahit saan kayo magtago ng kabit mo, hahanapin ko kayo. Gagawin kong miserable ang buhay niyo. Makalipas ang 1 linggo, hindi pa rin bumabalik sa bahay si Francis, hanggang sa napilitan na si Diana na magmanman sa labas ng opisina ng lalaki at sundan kung saan yun umuuwi. Doon ay nalaman niya na isa pala sa mga katrabaho nito ang bago niyang kinakasama. Isang araw, hindi napigilan ng mga gwardya si Diana na umakyat sa opisina ng kanyang asawa. Nagkatinginan ang lahat nang tumambad yun sa tapat ng desk ni Francis. Ano? Nagtataka ba kayong lahat kung bakit ganito ako at ganito ang itsura ko? Ngayon malalaman niyo ang totoong kulay ng asawa ko na matagal niya nang itinatago sa likod ng maamoy niyang muka. Pati na rin ang isa sa mga kasamahan niyo na bago niyang biktima at isa ring tanga na pumatol sa may asawa. Diana, ano ba? Umuwi ka na. Uuwi ako sa bahay at doon tayo mag-uusap. Hindi. Ba't mo ako pa uuwiin? Bakit? Nahihiya ka na malaman nila kung anong klaseng tao ka? Imposible namang hindi ka nila kilala sa pagiging matinik mo sa mga babae. Kapag hindi ka pa umalis dito, ako ang kakaladkad sa'yo palabas. Di kaladkarin mo. Ipakita mo sa kanilang lahat kung ano ka talaga. Pero bago yon, may mas gusto muna akong kaladkarin. Ikaw, wala kang puso, malandi. Hindi ko kayo patatahimikin at sisiguruhin ko na pareho kayo mawawala ng trabaho. Kayong dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Ilang sandali pa, pinakiusapan na yon ng mga gwardya na lumabas. Galit na galit si Francis noong mga oras na yun, lalo na nang makita niya kung paano siya pinagtitinginan ng kanyang mga kaopisina. Anong tinitingin-tingin niyo, ha? Buhay namin to. Wala kayong pakialam. Nanatiling nakayuko naman ang bagong babae sa buhay nito na si Grace, dala ng matinding kahihiyan. Hayop ka, Diana. Inuubos mo talagang pasensya ko, no? Humanda ka sa akin. Kinagabihan, habang iniimpake ni Diana ang kanyang mga gamit, nakapagpasya na kasi ang babae na umuwi na lamang sa probinsya nila sa Quezon, kung saan nakatira ang kanyang lolo Bert. Halos 1 dekada na mula nang mapadpad siya sa Maynila, kaya matagal ng panahon na hindi sila nagkita. Hindi niya rin alam kung buhay pa ang naturang matanda
Ama yun ng kanyang ina at yun na rin ang nagpalaki sa kanya, pati ang yumaong lola niya na namatay ilang buwan lamang bago siya magpasya na makipagsapalaran sa Cavite. Maaga kasi siyang naulila sa tunay na ina at may ibang pamilya na rin ang kanyang ama. Nang matatapos na siya sa kanyang pag-iimpake, bigla na lamang siyang may nakita na anino mula sa kanyang likuran. Francis, anong ginagawa mo dito? Talaga nagtanong ka pa? Ha? Papatayin kita. Hindi lang trabaho na wala sa akin. Sinira mong reputasyon ko. Ni hindi mo ako binigyan ni katiting na kahiyan. Kahit patayin mo pa ako, siguradong magiging miserable na rin ang buhay mo. Hindi ka lang manloloko kapag pinatay mo ako, isa ka ng kriminal. Akalain mo, hindi mo lang kayang manakit. Kaya mo rin pumatay dahil demonyo ka talaga. Mula sa bulsa ay kinuha ni Francis ang kanyang balisong at pinaikot-ikot pa yon sa kanyang kamay. Said na ang pasensya ko sa'yo. Unti-unti nawalan ng malay si Diana at hindi pa nakontento ang lalaki. Hiniwa niya pa pababa ang pisngi nito. Nang makita ang napakaraming dugo sa kamang higaan, unti-unti yung natauhan at napatingin sa hawak niyang balisong. Sumilip yun sa bintana at siniguro na walang makakakita sa kanyang pag-alis. Makalipas ang ilang minuto, pumasok ang may-ari ng apartment at tumuloy yon nang may marinig na pagdaing. Ay, Santissima! Sino may gawa sa nito? Sandali lang, hihingi ako ng tulong. Mga kapitbahay, tulong! Tulungan niyo kami! Bilisan ninyo! Tumawag kayo ng punerarya! Ambulansya pala! Ano hong nangyari? Mamaya ka na magmarites! Tumawag ka ng ambulansya, lintik ka! Hindi ka pa nagbabayad ng upa! Makalipas ang isang linggo, nakakulong na si Francis at nasa kritikal na kondisyon pa rin si Diana. Hindi nagdalawang isip na tumulong si Isabel nang malaman niya ang nangyari sa babae na minsan niyang kinamuhian. Alam mo ang tanga-tanga mo. Bakit mo pa tutulungan ang babaeng yun? Dapat doon hayaan mo nang mamatay. Sinira niya ang pamilya mo kaya kulang pa yung pinagdadaanan niya. Sabihin na natin na, oo, malaki ang kasalanan niya sa atin, pero napagbayaran niya na iyon. Mula sa pagmamaltrato sa kanya ni Francis at pagkamatay ng anak niya. Hindi naman dapat namimili ng tutulungan, di ba? Babae rin ako at naiintindihan kong pinagdaraanan niya. Alam mo, biktima lang din siya ni Francis. Ang kasalanan niya ay nalaso ng utak niya. Napaniwala siya ng lalaking yon. Gawain niya yun mula sa unang naging babae niya at marami pang iba bago niya binahay si Diana. Kaya tama lang na nasa kulungan siya ngayon at sana mabulok na siya doon. Wala naman siyang babalikan pa sa labas ng selda eh. Okay, kung yan ang desisyon mo. Pero itong tatandaan mo, may limitasyon ng pagtulong, ha? May sakit ka. Yung mga anak mo nag-aaral pa. Pinaghirapan mo lahat ng meron ka hindi para ibigay at itulong sa iba, kundi para sa sarili mo't sa mga anak mo. Alam ko naman yan, kuya. Huwag ka mag-alala. Alam ko kung anong ginagawa ko. Ha? Maraming salamat. Sige, pasensya na. Ayaw ko lang na naaabuso ka ng kahit na sino eh. Siya nga pala, sige. Alis na ako. Saan ka pupunta? Sa kulungan. Pagkakataon ko na para makaganti sa Francis na yun. Abat, ilang taon niya na akong pinagtataguan. Di ba sabi ko sa kanya, sa oras na saktan ka niya, sisiguruhin ko na puwet niya lang ang walang latay. Kuya naman, hayaan mo na yon. Siguradong binugbog na yun ang mga kasama niya sa kulungan o pinagsamantalahan. Hindi ako papayag na hindi niya matikman tong kamao ko. Sabi mo nga sa akin, huwag ka mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Matigas din talagang ulo mo, no? Siyempre, kanino ka pa ba magmamana? Ay naku, kuya talaga. Makalipas ang isang buwan, tuluyan nang naging maayos ang kalagayan ni Diana.
Sa tulong pinansyal ni Isabel, makakauwi na rin siya sa kanyang probinsya. Sobrang nahihiya ako sa'yo. Hindi ko alam kung paano ako makakapagpasalamat. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko sasabihin ang salitang patawad kapag nakikita kita. Pero, salamat. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Sa dinami-dami ng tao, ikaw pa nang nasaktan ko ng sobrang siyang tumulong sa akin. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo. Magpagaling ka para sa mga anak mo. Cancer lang yan. Lumaban ka. Oo naman. Basta kalimutan mo na nangyari sa nakaraan. Bilang babae, karapatan nating mabuhay na may kapayapaan ng isip. Alam mo, kahit ako napapatanong kung bakit kailangan nating pag-awayan noon ang isang lalaki na wala namang kwenta at sakit lang ng ulo natin. Sige na, aalis na kami ni Ivan. Mag-iingat ka sa biyahe. Makalipas ang mahabang biyahe ay tuluyan ng nakarating si Diana sa bahay ng kanyang lolo at nadatnan niya yon na nagkakape sa labas ng bahay. Habang pasipol-sipol pa, bigla naman yung niyapos ni Diana na mahigpit na mahigpit. Ay, bastos! Sino ka ba? Bakit mo ako niyayakap? Taken na ako, iha! Lolo naman, si Diana po ito, ang apo ninyo. Diana? Apo? Ay, Diyos ko! Anong mabuting hangin ang nagtangay sa'yo pabalik dito? Ay, teka, bakit may tahi ka sa muka? Ano nangyari dyan? Sinong lentik na may gawa sa'yo niyan, ha? Ay, Diyos ko! Ang maganda kong apo! Ang dami-dami yung nangyari. Hindi ko lubos maisip na pagdadaanan ko pero may malaking dahilan po para bumalik ako dito maliban sa makita ko kayo at makasama. Gusto kong ipaghiganti ang pagkawala ng anak ko at ang pagtangkang pagpatay sa akin ng isang tao na hindi ko mapapatawad kahit palumuha siya ng dugo. Nang mailahad ni Diana ang mga nangyari, hindi nagdalawang isip ang kanyang lolo na tumulong sa kanyang apo. Tumungo sila sa kaibigan nitong kilalang mabagsik na mambabarang. Dalaginding pa lamang si Diana ay kinatatakutan na ang matandang dalaga na yon sa kanilang baryo. Ibigay mo sa akin ang mga gamit na kakailanganin ko upang malaya kung may sa katuparan ang kahilingan mong pasakitan at kitlin ang buhay ng lalaki na umabuso sa iyo. Heto ho ang mga larawan at ito naman ho ang damit niya. Sapat na ho siguro yan para mapatay natin siya. Ay, guwapo ah. Ay, sayang naman ito. Kaya lang kung babaero ay hindi nga naman kailangan paghinayangan. Kalasan natin ang itlog at kaligayahan upang hindi na makapaghasik ng masamang lahi. Gawin mo lahat upang malintikan ang hayop na yan. Pagkatapos ay tunasin mo na. Siguruhin mo na bawat minuto ng buhay niya bago siya malagutan ng hininga ay daig pang kinakatay ng buhay. Abat, mas marunong ka pa kaysa sa akin. Alam mo namang ayaw ko sa lahat ay yung pinangungunahan ako. Lumayas ka nga muna dito at iwan mo muna kami ng apo mo. Eh, teka, ano pati yung napakapanghi? Hindi ka na naman ba naliligo, Berto? Saksakan ka ng dugyot. Hoy, naligo ako noong isang araw. Baka naman sarili mo yung naaamoy mo. Manahimik ka kung ayaw mong tahiin ko yung bibig mo ng karayom kung mas mahaba pa dyan sa ano mo. Naligo daw hindi naman nagpapalit ng salawal. Elementarya pa lang tayo, gawain mo na yan. Ay, kung gaano ka katakot magpatuli ay siya rin takot mong maligo araw-araw. May sakambin ka yata. Ay, saksakan pa rin ng dahas yan dila mo. Apo, maiwan na kita rito at baka hindi ako makapagpigil ay mapatulang ko itong... Ay, kung pwede lang magpalit ng kaibigan ay ginawa ko na. Ay, hanggang ngayon hindi pa rin talaga kayo nagbabago. Nagbabangayan pa rin kayo ni Lolo. Masanay ka na. Alam mo naman na kasama kong lumaki ang lolo at lola mo. Kaya normal na lamang sa amin yon. Paano? Sisimulan ko na ang ritual. Hintayin mo na lamang ako dito at babalitaan kita, ha? Pagsapit ng 3 araw, mula ng gabing isinagawa ng matandang si Lola Anita ang ritual,
Tumungo si Grace sa kulungan. Labis naman na ikinagulat ni Francis ang itsura noon. Napakaraming malalaking butlig sa muka at nagsusugat ang labi. Kitang-kita na rin ang anit sa ulo nito dahil sa sobrang nipis ng kanyang buhok. Kasalanan mo to. Siguradong ipinabarang na ako ng demonyita mong asawa. Sana hindi na lang kita nakilala. Sinira mo lang ang buhay ko. Ginusto mo rin naman yun, di ba? Ginusto natin pareho yan. Isang pagkakamali na pumatol ka sa tulad mong manloloko at isang kriminal. Mamatay ka na rin sana. Pagsapit ng gabi, hawak-hawak ni Francis ang kanyang tiyan. Labis kasi ang paghilab noon at pananakit na hindi niya maintindihan. Hanggang sa pakiramdam niya ay punong-puno ng hangin ang kanyang tiyan. Napaupo siya sa simento sa loob ng selda nang biglang nawalan ng lakas ang kanyang mga paa. Kasabay noon ay ang paglobo ng kanyang tiyan. Ilang sandali pa, napahiyaw yon nang makaramdam ng sobrang hapdi sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Hinubad noon ang salawal at nagtawanan naman ang mga kasamahan nito sa pag-aakala na nasisiraan na ng bait si Francis. Nanlaki ang mga mata noon nang makitang punong-puno ng surot at kulugo ang kanyang mga hita. Ano ba yan, nakakadiri? Binabarang ka, no? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Di ka kasi makontento sa isa. Yan! Manyakis ka eh, no? Mapala mo. Huwag kang mag-iingay at dadaing. Pagod ako ngayon. Baka magpahinga ka nang wala sa panahon. Sinasabi ko sa'yo, Sir, ilabas nyo nga ito dito. Ilipat nyo muna. Hindi kami patutulogin ito eh. Inilipat naman si Francis sa isang makipot at madilim na selda. Ilabas niyo ako dito. Ayaw ko dito. Madilim. Tulungan niyo ako. Habang humihiyaw ay napatigil yon nang may marinig na boses na noon ay humahalakhak at umiiyak na sanggol. Tama na. Tigilan niyo na ako. Nagsisisi na ako sa mga kasalanan ko. Hindi pa masamat na ipinakulong niyo ako. Tama na. Huwag mo akong papatayin. Pasensya ka na. Napagutusan lamang ako. Ganyan talaga ang buhay. Kung naging mabait ka lang, ay hindi masasayang ang pagiging magandang lalaki mo. Hindi ka pa sana mamamatay at hindi ka sana nahihirapan ngayon. Ay, hindi pa man lamang ako nangangalahati ay mukhang bibigay ka na. Nag-uumpisa pa lamang akong makipaglaro sa iyo, Otoy. Kapag inaatake ng sobrang sakit, ay nawawalan ng malay si Francis hanggang sa magising siya na hindi niya na maalala ang nangyari. Isang umaga, nagising na lamang ang lalaki na halos wala nang makita. Pakiramdam niya namamaga ang kanyang mga mata at nagdidikitan ang nana at pilik mata. Namumula at namamaga na may sugat at nana ang kanyang buong muka. Ang leeg niya naman ay mayroong butas na may mga pumipilansik na uod at mga garapata. Sa tenga nito may mga patay na tipaklong, habang patuloy ang pagtulo ng dugo sa kanyang ilong. Mukhang dito na nga ako mamamatay. Hindi man lamang ako nagkaroon ng pagkakataon na makitang muli at mayakap ang mga anak ko. Siguro kung naging mabuting asawa lamang ako, hindi ko pagdadaanan ang lahat ng ito. Sana hindi ko sinayang ang magandang pamilya na binuo namin noon. Sana naisip ko na maaari ko itong danasin. Diyos ko, patawarin niyo po ako. Gusto ko pa pong mabuhay.
Makalipas ang isang araw, isang babae naman ang noon ay nawarak matapos masagasaan ng isang truck sa harap ng isang ospital kung saan nagtatrabaho si Francis. Nagsilapitan ang mga tao at pilit na kinilala kung sino ang babaeng yun. Naku po, si Grace yan ah. Grabe, kawawa naman. May sakit na nga, inaaksidente pa. Ay. Pagsapit ng gabi, naghihiyawan ang mga preso at nagrereklamo sa amoy na masangsang na hindi malaman kung saan nagmumula. Nang tingnan nila sa kanyang selda si Francis ay nadatnan nila yon na naghihingalo na, naliligo sa sariling suka habang nabubulok na ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ni hindi na makilala ang itsura noon. Hindi naman malaman ni Isabel kung bakit sa unang pagkakataon ay nagawa niyang dalawin ang kanyang dating asawa matapos niyang gumaling sa sakit na cancer. Nadatnan niya pa sa ganoong kalagayan si Francis. Ano nangyari? Bakit siya nagkakaganyan? May sakit ba siya? Ma'am, ang sabi ho ay hindi normal ang sakit niya. Mukhang binarang ho dahil tingnan niyo naman. Sigurado po ba kayo na kaya niyo pa ang amoy? Isabel, patawarin mo ako. Sana'y mapatawad rin ako ng mga anak natin. I'm sorry. Napatulala na lamang si Isabel noong mga oras na yun, habang pinagmamasdan ang kanyang dating asawa na nalalagutan ng hininga at tinanggal sa seldang yun upang agad na dalhin sa punerarya. Matapos maasikaso ang bangkay kasama si Ivan, ay agad rin silang umuwi. Tama naman ang ginawa ko, hindi ba? Tama nang hindi ko ipaalam sa mga anak ko ang nangyari. Ayaw ko maapektuhan sila kapag naalala ulit nila ang walang hiya nilang ama. Ay, ipagdarasal ko pa rin siya na sana mahanap niya ang kapayapaan kung nasaan man siya ngayon. Kapayapaan? Pinakremate mo na tapos masusunog pa sa impyerno? Paano magiging payapa yun? Ay, pero tama lang. Okay na mga anak mo. Okay ka na rin. Siya nga pala, balita ko lang, namatay daw yung pinakahuling kabit ni Francis. Saan mo naman nakuha yung chismis na yan? Yung pinsan ko na nagtatrabaho dun sa dating pinapasukan ni Loverboy. Ang sabi, bago namatay ay binarang din daw. Alam mo, sigurado ko na binarang din yan si Francis. Kita mo naman yung itsura. Kakaawa, nakakatakot at hanggang ngayon naaamoy ko pa rin yung masangsang at hindi ko maipaliwanag na kung sakali man, iisang tao lang ang posibleng nagtanim ng galit na maaaring gumawa noon sa kanila. Si Diana siguro, no? Grabe naman kasi yung pinagdaanan niya eh. Oo, alam ko kahit kung marunong ako mambarang, nung panahon na galit ako, malamang sa malamang, ganoon din ang ginawa ko sa kanila. Kaya lang, hindi naman ako ganoon kasama. Mas magaan pa rin yung gawin ng tama. Masaya na ako na maayos ang lagay ng mga bata. Nakakapag-aral sila sa paaralan na gusto nila. Nabibigay ko lahat at higit sa lahat, gumaling na ako. Napakaraming dahilan para magpasalamat sa Diyos. Dati sabi ko sa Kanya, hindi niya ba ako mahal? Mabuting tao naman ako Pero bakit kailangan kong pagdaanan yon? Pero ngayon, mas naiintindihan ko na. Ginawa niya lang yon para magising ako sa katotohanan. Ay, kumusta na kaya si Diana? Malamang masaya na yun. Nakaganti na siya eh. Yun nga lang, nagkasala naman siya sa Diyos. Sana lang ay huwag niyang hayaang mabuhay na punong-puno ng galit mula sa kanyang nakaraan. Marami pang pagkakataon na magbabago sa buhay niya. Sana sa susunod ay piliin niya kung anong tama at nararapat. Huwag na sana siya magtiyaga sa lalaking gagawin lang siyang kabit. Samantala, Apo,
Anong plano mo ngayong tigok na yung Francis na yon? Dito na lang ho ako, Lolo. Mas payapa at malayo sa gulo. At saka, matanda na ho kayo. Lumalala na rin ho yung madalas na pananakit ng dibdib ninyo. Kailangan may kasama na kayo dito. Tsaka na lang ho ako babalik sa Cavite. Gusto ko naman pong maranasan na alagaan kayo. Hindi mo naman ako kailangang alagaan. Kapag namatay ako ay ibinilin ko kay Anita na itapon na lamang ako sa ilog para walang gastos. Ang mahal magpagawa ng kabaong tapos magpapakain ka pa ng mga tsismosang nakikiramay at magrereklamo na matabang yung lugaw. Wag na oy. Ay nako, kayo talaga. Puro kayo kalokohan. Pinapatawa lamang kita. Kumusta ka na? Sigurado ka ba na okay ka na talaga? Ay, hindi po ganun kadali na makalimot sa lahat-lahat. Pero alam ko at hindi ako nawawalan ng pag-asa na magiging okay din po ako. Gusto kong matulog na hindi sumasagi sa isip ko ang mga nangyari, lalo na ang mukha ni Francis. Pakiramdam ko kapag naaalala ko siya, para akong binabangungot. Kapag humaharap ako sa salamin at nakikita ko tong peklat ko, lagi kong naaalala kung gaano siya kasama. Kaya dapat lang na paghigantihan ko siya. Wala siyang karapatang mabuhay at manakit pa ng maraming babae na nabiktima niya. Ipinagdarasal ko rin na sana wala nang tumulad sa pagkakamali ko. Lahat ng mali, masaya lang sa umpisa. Mas masakit maningil ang karma at danas na danas ko po yun. Sobrang nakakakonsensya yung nakasakit ako ng kapwa ko babae dahil lang sa kagustuhan kong mahalin at magmahal. Sana hindi ko hinayaang maging dahilan ng sakit ng damdamin at pagkasira ng isang pamilya. Kung mabibigyan man ako ng pagkakataon na muling magmahal, sisiguruhin kong sa tamang paraan na. Natutuwa ako sa iyo. Hindi dahil sa sinasabi kong tama ang kumabit, pero dahil marunong kang matuto sa iyong mga pagkakamali. At higit sa lahat, tanggap mo na nagkasala ka. Walang perpekto sa mundong ito na punong-puno ng tukso, apo. Basta hanggat nabubuhay ako, nandito lamang ako para sa iyo. Makalipas ang ilan pang taon. Ivan, nakita mo ba yung mag-ina? Walang tao sa loob eh. Oh, imposible naman ho, sir. Tinawagan ho ako ni Isabel. Ang sabi sa akin ay aalis kami kasama mga bata. Hindi niya sinabi kung saan, basta sabi niya magbihis na maayos. Kaya pala napaka-pogi mo ngayon, ha? Mabango pa. Siya nga pala. Kumusta naman kayo ng kapatid ko? Hindi ko nga rin alam, sir. Nahihiya naman akong sabihin sa kanya yung totoong nararamdaman ko. Baka mamaya mabasted lamang ako. Alam niyo naman sitwasyon namin. Yan siya. Tapos nandito ako. Isa pa, baka mamaya hindi ako magustuhan ng mga bata. Ayaw ko naman magalit sa akin ng mga yun. Bakit ka ba kinakabahan? Ikaw nga itong tumayong tatay sa mga bata. Lalo na nung nagkasakit si Isabel, hindi ka nawawala sa tabi niya. Alam mo, kahit hindi mo sabihin, mula pa noon, nakita ko na kung bakit hindi ka na nag-asawa. Kung bakit ganun ka kaalaga sa kapatid ko at mga pamangking ko. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Ang isipin mo ay kung gaano kabuti ang puso mo at intensyon mo. Yun lang ang tanging mahalaga. Salamat, Sander, ha? Sander ka dyan. Bayaw na, huy. Para kang others. Kiss kita dyan, eh. Tara sa kusina. Samahan mo na lang ako magmerienda. Nang makarating sa kusina, laking gulat na lamang ni Ivan nang makita ang napakaraming handa sa mesa. Kitang-kita niya ang saya sa mukha ng mga anak ni Isabel. Tito Ivan, may importante pong sasabihin sa inyo si Mami. Ano yun? Sino ba may birthday? Di man lang ako nakabili ng regalo. Walang may birthday. Para namang hindi mo tanda ang lahat ng petsa ng birthday ng mga bata at ng mga asong gala dito. Gusto lang kitang surpresahin. Nakikita mo ba to? Oo, kahon. Kulay pula at kwadrado. Teka, lalagyan niyan ng... Uy, wala akong pambili niyan, ha? Wala rin naman akong paggagamitan. Ay nako, saksakan ka talaga ng slow. Para sa iyong singsing na to, yun ay kung papayag ka na maging tatay ng mga anak ko.
Pwede ba tayong magpakasal? Ako? Seryoso ba? Teka, di mo naman siguro ako pinipikot, no? Wala naman sigurong mali kung tatanggapin ko to. Pero kung sakaling magbabagong isip mo, isasanla ko na lang to. Sira ka talaga. Ano, sasagutin mo ba ang tanong ko o hindi? Oo naman, yes, pakakasalan kita. Ibibenta ko lahat ng alaga kong baboy, manok at mga lupa na naipundar ko para lang mapakasalan ka. Ay nako, hindi na kailangan dahil hindi ko kailangan na magharbong kasal. Oo mo lang ang kailangan ko. Kunin mo ang susi at ngayon din ay pupunta tayo sa munisipyo. Nang makarating ng munisipyo ay agad naman nang sinimulan ng mayor ang seremonya ng kasal. Ipinapangako ko na mamahalin kita hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Mahal na mahal kita, Sabel, pati na yung mga anak mo. Ikaw ang pinakmatapang at may pinakamagandang puso ng babae na nakilala ko. Wala kang pagsubok na hindi kinaya kaya alam ko na magiging mabuting asawa ka sa akin. At ako naman, alam mong wala naman akong ibang may pagmamalaki kundi ang pagmamahal ko sa iyo at pangakong sasamahan kita sa bawat pagsubok at kasiyahan. Tanggapin mong singsing na ito bilang tanda ng pag-ibig at katapatan ko. Ops, sandali labang. Mamaya pa po yan, sir. Ivan, hindi ko kailangang isa-isahin ang dahilan kung bakit natutunan kitang mahalin sa kabila ng takot dahil sa mga nakaraan ko. Araw-araw tinuturuan mo ko magmahal, maging matapang, ngumiti kahit gaano man kahirap ang aking pinagdaraanan. Ikaw yung taong naging karamay ko at nasasandalan. Ikaw ang nag-alaga sa akin noong panahong may sakit ako at halos sukuan ko na ang buhay. Salamat dahil pinaramdam mo sa akin na mahalaga ako bilang isang babae. Wala na akong mahihiling pa sa Diyos, kundi bigyan niya ako ng mahabang buhay upang ikaw naman ang alagaan at mahalin ko, kasama ng mga anak ko na labis na napamahal sa iyo. Tanggapin mo ang singsing na ito bilang tanda ng pagmamahal at katapatan ko. Mahal na mahal kita. Dahil sa kapangyarihan na ipinagkaloob sa akin ng batas, kayo ay aking ipinapahayag bilang mag-asawa. Now, you may kiss the bride. Sa kabilang banda. Tao po! Tao po! Lola Bert! Diana! Oh, ikaw na naman. Anong ginagawa mo dito, ha? Di ba sabi ko naman sa'yo, tantanan mo ng apo ko. Umalis ka na. Pero Lolo, nagmamahalan po aming dalawa. Seryoso po ako sa apo ninyo. Kaya ko naman po siya muhayin eh. Makoy, nako, kanina ka pa ba? Kanina pa kita hinihintay eh. Lolo, inaaway mo na naman bang boyfriend ko? Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Talaga bang... Ay, anak naman ng teteng, oo. Mahal ho namin ang isa't isa. Binata siya, walang sabit, at saka... Saka ano? Magpapakasal na ho kami, Lolo. Magkakaapo na ho kasi kayo. Ano? Buntis ka na? Naninig yung pandibdib ko. Hala, Lolo, gising. Tunang, tulungan niyo ho kami. Ano nangyari dyan? Nahimatay ho si Lolo. Ano pong gagawin natin? Siya, tumabi kayo. Kulang lamang siya haligyan si Berto. Anong ginagawa mo at nakanguso ka, ha? Hahalikan mo ako? Juicy ka pa? Akala mo naman pagkabango-bango ng hininga mo, hindi ka naman nagsisipilyo. Pwe! Ganon ha? Sige, pagbibigyan kita. Halika dito. Yon! Isa na naman pong malupit na kwento mula sa kwentong Enteng. Maraming salamat po sa inyong pagtsatsaga. Dahil dyan, meron na naman tayong shout out. Simulan po natin kay Monica Nieves. Hi po kay Kim Bara, kay Catalea Soto, kay Josie Aniban. Hi kay Kat Burglar Cutie, kay Finky Rusi 14. Hi din po kay Jack 20M. Hi din po kay Jerlyn Arbado,
kay Ruby Rose, kay Warlene Montalban. Hello po kay Chris Alcantara, kay Luz Viminda Rapas, kay Cresilda Sotil, kay Papa Opong, Weng, Windy, Arnold, Mama Lol, AJ, Boss Boyet, Madam Rose, Janine, Jania, Jerry, Kawin, Nene, Mike, Leonard, Joven, Gian, Monding, Toto, Angie, Vincent, Yael at Tantan. Hi din po kay Realme, kay Betty Velasco, kay Medelina, kay Sydney Crosswind. Hi kay Pureza Tagiwalo, kay Corazon Ortega, kay Febe Ranyada. Hello din po kay Wendy, kay Rosalie Clemente. Happy birthday po kay Abel Hipolito sa January 13th from Roslyn Jimenez. Hi po kay Chuchay Kulit. Hello din po kay Irma Umali, kay Mercedita Balana Reyes, kay Milrose Galvez, kay Yasden Love. Hi kay Gina Magallon from Danica Orbita, kay Robert Crimen, boss. Hi din po kay Denden, Loloy, Liza May from Emma Gaper. Shout out kay Winnie Belnas, kay Pearl Lee Shell. Hi din po kay Rolly Tulabing, kay Nora Festin, sa tahian nila Ma'am Vicky Nokomora sa Towerville Street, Aldava. Hi po kay Yasmin Bautista, kay Daphne Kate Leonora Lugina from your magandang nanay na si Mami Arian Leonora. Hi po kay Lorena Cabigas, kay Edgardo Fontanilla sa Galedo family from Babes Rai. Shout out din po kay Milagros Barkin. Hi po kay Tita Tessie, kay Rowela Ameja, kay Celia Tolentino, kay Chenny Ocol, Salve Gabad, kay Ronald Belza Bahado, kay Janice Delfin Ramirez, Norsen TV, Jennifer Sacris. Uy, tagal mong nawala ah. Hi po kay Lisa Takada, kay Mel Santarita, kay Ray Buendia, Billy Ray, Jenny May from Lucy Buendia. Hi po kay Grace of Kuwait from Jessie Register. Hi kay Milet from Nueva Ecija, kay Marilu Copino from Nagoya, Japan, kay Roslyn Jimenez, kay Leona Taytay, kay Filipina Palsario, kay Sam Escobar, kay Emmy Ofalia, kay Marila Squit from UAE. Hello po kay Jonah Lopez, kay Lalabs Barbie from Dubai. Hi kay Marideth Jurila, kay Marcos Balingasa, Corazon Ingay, Richard Flores, Kurt Mina, Joy Fernandez of Hambil Romblon, kay Mary Ann Valderramos, kay Genevieve Suco, Aiza Domingo, kay Luel de la Peña, Mamiliana Nalugon, at Catherine Lentiha. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.